Sa loob ng napakahabang panahon, may isang tanong na paulit-ulit na bumabalik sa kasaysayan ng tao. Paano nga ba naging sobrang advanced ng ilang sinaunang civilization kahit wala naman silang modern technology? Sa gitna ng mga disyerto ng ancient Mesopotamia, may natuklasang libo-libong clay tablets na puno ng kakaibang simbolo at sulat. Nang ma-decode ito ng mga historian at language experts gamit ang mga modernong teknolohiya, isang pangalan ang paulit-ulit na lumitaw, ang Anunnaki. Para sa mga sinaunang Sumerians, sila ay makapangyarihang divine beings na konektado sa kalangitan at sa mga puwersa ng kalikasan. Pero habang lumalalim ang pag-aaral ng ilang tao sa mga tablet na ito, nagsimulang kumalat ang isang mas kontrobersyal na theory. Paano kung ang mga divine beings na ito ay hindi lang simpleng mythology, kundi paano kung totoo sila? Paano kung may totoong pangyayari sa likod ng mga kwentong ito? At posible bang ang ilan sa mga alamat ng sinaunang mundo ay distorted memories na lang o mga alaala na hindi natugma sa totoong nangyari? Kaya naman ang resulta ay hindi na natin ito lubos na maunawaan ngayon. Pero dadahan-dahanin natin at detalyado nating hihimayin ang bawat impormasyon at pangyayari. Pero bago tayo magsimula, huwag kalimutang i-like ang video na ito. Malaking bagay na ito para sa aming mga content creator. Maraming salamat at ngayon simulan na natin. Bago tayo pumunta sa mga theory, kailangan muna nating paghiwalayin ang verified history at modern speculation. Dahil sa internet ngayon madalas nang pinaghahalo ang totoong archaeology at science fiction. At dito nagsisimula ang tunay na misteryo ng Anunnaki. Sa lugar na ngayon ay bahagi ng Iraq, nabuo ang isa sa pinakaunang kilalang civilization sa mundo, ang Sumerians. Ayon sa mga historian at archaeological records, umusbong ang mga lungsod ng Sumer bandang 4500 BC. Dito itinayo ang mga syudad gaya ng Ur, Uruk at Eridu malapit sa mga ilog ng Tigris at Euphrates. Sa kabila ng matinding init at tuyong kapaligiran, nakagawa sila ng advanced irrigation systems para madala ang tubig sa mga taniman. Dahil dito lumawak ang agriculture at mabilis na lumaki ang kanilang mga lungsod. Ayon sa mga pag-aaral ng historians at institutions tulad ng Britannica at Penn Museum, ang Sumerians din ang isa sa pinakaunang gumamit ng organized writing system na tinatawag na cuneiform. Hindi ito simpleng drawing lang. Gumagamit sila ng wedge-shaped symbols sa clay tablets para makapag-record ng trade, batas, buwis, relihiyon at astronomical observations. Sa madaling salita, dito nagsimulang maging permanenteng record ang maraming bahagi ng human history. At isa sa mga pinakamadalas na lumabas sa ilang religious text nila ay ang Anunnaki. Pero mahalagang linawin ito. Ayon sa mainstream historians at Assyriologists, ang Anunnaki ay bahagi ng religious belief system ng Mesopotamian civilizations. Hindi sila officially kinikilala bilang extraterrestrials o alien visitors ng modern archaeology. Sa katunayan, ayon sa mga translation ng ancient texts mula sa Electronic Text Corpus of Sumerian Literature ng University of Oxford, ang salitang Anunnaki ay karaniwang tumutukoy sa grupo ng mga Diyos na konektado sa langit, lupa at underworld sa Sumerian mythology. Pero bakit naging konektado sila sa alien theories? Dahil noong modernong panahon, may ilang authors na nagbigay ng alternatibong interpretasyon sa mga sinaunang tablet. Isa sa pinakakilala ay si Zecharia Sitchin. Sa kanyang mga libro noong 1970s, sinabi niya na ang Anunnaki raw ay advanced beings mula sa ibang planeta na bumisita sa Earth noong sinaunang panahon. Pero ayon sa maraming eksperto sa Mesopotamian languages, maraming translation ni Sitchin ang hindi tinatanggap ng mainstream scholarship. Maraming Assyriologists ang nagsasabing walang malinaw na ebidensya sa original Sumerian text na nagsasabing alien race ang Anunnaki. Ibig sabihin, malaking bahagi ng Anunnaki as aliens ay theory lang at hindi official conclusion ng archaeology kundi modern interpretation lamang. Pero kahit ganon, hindi pa rin nawawala ang curiosity ng publiko. Dahil habang mas pinag-aaralan ng Sumerians, mas lumalabas kung gaano sila ka-advanced para sa kanilang panahon. Halimbawa, gumamit sila ng mathematical system based sa number 60. Hanggang ngayon ginagamit pa rin natin ito sa oras at geometry. 60 seconds sa isang minuto at 360 degrees sa isang bilog. Nagkaroon din sila ng organized legal systems, accounting methods, at malalaking temple structures na kilala bilang ziggurats. Ang ilan sa mga gusaling ito ay itinayo gamit lamang ang mud bricks, pero tumagal ito ng napakahabang panahon. Maging ang kanilang pag-aaral sa kalangitan ay kahanga-hanga rin. Ayon sa historians, regular na inoobserbahan ng Sumerians ang galaw ng stars, moon at visible planets. Importante ito sa paggawa ng calendars at agriculture cycles.
Pero may ilang internet theories na nagsasabing imposibleng magawa ito ng walang tulong mula sa advanced beings. Ayon naman sa mainstream experts, hindi ito imposible. Ipinaliwanag ng maraming archaeologists na ang civilization ay unti-unting umuunlad sa loob ng mahabang panahon. Kapag stable ang food supply at organized ang lipunan, mas maraming tao ang nakakapag-focus sa engineering, science, astronomy at writing. At dito pumapasok ang malaking problema sa maraming viral documentaries online. Minsan ipinapakita nila ang mythology bilang confirmed history. Halimbawa, may mga viral claims na ang ilang carvings daw ng Sumerians ay nagpapakita ng rockets and spaceships o modern technology. Pero ayon sa maraming experts, karamihan sa mga ito ay religious symbols lamang o artistic representations ng kanilang mga Diyos. May mga pagkakataon ding mali ang context ng ilang larawan na ginagamit online. At habang paulit-ulit itong nire-repost sa social media, mas lalong nagmumukhang katotohanan ang mga hindi naman fully verified claims. Pero hindi ibig sabihin nito na wala nang natitirang misteryo. Sa katunayan, marami pa ring bahagi ng ancient Mesopotamian history ang patuloy na pinag-aaralan hanggang ngayon. May mga clay tablets na hindi pa ganap na translated at may mga archaeological sites na patuloy pang hinuhukay. Isa pang madalas ikumpara rito ay ang Göbekli Tepe sa modern-day Turkey. Isang prehistoric site na ayon sa archaeologists ay mas matanda pa kaysa sa Sumerian civilization. Dahil sa mga ganitong discovery, may ilan na nagtatanong kung posible bang may mas matatandang civilization pa na hindi pa natin lubos na nauunawaan. Pero hanggang ngayon, wala pa ring verified evidence na nagpapatunay na aliens ang nagtayo ng mga unang civilization sa Earth. At iyan ang mahalagang pagkakaiba ng evidence at speculation. Ang totoo, minsan mas nakakabilib pa ang tunay na kasaysayan kaysa sa conspiracy theories. Isipin mo na lang, libu-libong taon bago magkaroon ng internet, electricity o modern machines, may mga tao nang gumagawa ng writing systems, organized cities, irrigation networks, mathematics, at astronomical observations. Hindi iyon nangangahulugang galing sila sa aliens. Posibleng patunay lang yon kung gaano katalino at ka-resourceful ang sinaunang tao. Pero kahit ganon, nananatiling buhay ang misteryo ng Anunnaki dahil may isang bagay na hindi kailanman mawawala sa tao. Ang curiosity tungkol sa pinagmulan natin. Dahil habang mas marami tayong nadidiskubre tungkol sa sinaunang mundo, mas lalo nating napapansin kung gaano karami ang bahagi ng kasaysayan na hindi pa rin natin lubos na naiintindihan. Ipagpatuloy mo lang ang panonood dahil marami ka pang matutunghayan dito na tiyak na ikakamangha mo. Habang mas maraming clay tablets ang natatagpuan sa sinaunang Mesopotamia, mas lalong naging sentro ng usapan ng isang pangalan na paulit-ulit na lumalabas sa mga lumang sulat, ang Anunnaki. Sa mga sinaunang Sumerian texts, ang Anunnaki ay grupo ng mga Diyos na may mahalagang papel sa kanilang religion at mythology. Sila ang mga puwersang kumukontrol sa kalikasan, kaayusan, kapangyarihan at kapalaran ng tao. At sa dami ng pangalan na lumitaw sa kanilang mythology, may tatlong figures lang na madalas mabanggit, sina Anu, Enlil at Enki. Si Anu ang kinikilalang Diyos ng kalangitan at isa sa pinakamataas na divine figures sa Sumerian belief system. Madalas siyang inilalarawan bilang malayong ruler ng heavens. Samantala, ibang klase naman si Enlil. Sa maraming ancient texts, konektado siya sa hangin, bagyo, kapangyarihan at authority. May ilang kwento kung saan inilalarawan siyang istrikto at mabigat magparusa kapag nagiging magulo o suwail ang sangkatauhan. At dito pumapasok ang isa sa pinakakilalang bahagi ng Mesopotamian mythology, ang Malaking Baha. Sa ilang sinaunang kwento mula Mesopotamia, may mga salaysay tungkol sa isang napakalaking flood na halos sumira sa buong sangkatauhan. Ayon sa historians, may pagkakahawig ito sa iba pang flood stories sa iba't ibang kultura, kabilang ang kwento ni Noah sa Biblia. Pero ayon sa experts, hindi ibig sabihin nito na automatikong iisang historical event agad ang pinagmulan ng lahat ng flood myths. Posible raw na maraming ancient civilizations ang nakaranas ng matitinding pagbaha. At habang si Enlil ay madalas konektado sa kapangyarihan at parusa, ibang imahe naman ang iniuugnay kay Enki. Sa Sumerian mythology, si Enki ay kadalasang inilalarawan bilang Diyos ng wisdom, tubig, invention at knowledge. Sa ilang kwento siya ang tumutulong sa tao para matutunan ang agriculture, irrigation at paggawa ng mga lungsod. At ang nakaka-interest dito ay may totoong archaeological evidence na nagpapakitang napaka-advanced nga ng irrigation systems ng mga Sumerians para sa kanilang panahon. Ayon sa historians at archaeological studies, nakagawa sila ng malalawak na canal systems na nagdala ng tubig mula sa mga ilog papunta sa tuyong lupain ng Mesopotamia.
Dahil dito naging posible ang large-scale farming at mabilis na paglaki ng kanilang civilization. At dito nagsimulang lumalim ang curiosity ng ilang tao. Paano naging ganon ka-organized ang isang civilization na nabuhay libu-libong taon bago ang modern technology? Para sa mainstream archaeology, ang sagot ay mahabang panahon ng human innovation at social development. Pero para sa ilang alternative theorists, posible raw na may guidance mula sa mas advanced beings o nawawalang civilization. Hanggang ngayon, wala pa ring credible evidence na nagpapatunay rito. Pero may isang dahilan kung bakit patuloy pa ring nabubuhay ang debate. Ang mga Diyos ng Sumerians ay hindi simpleng mystical figures lang sa kanilang mga kwento. Sa maraming tablets, inilalarawan ang mga ito na parang totoong personalidad, nagagalit, nagtatalo, naawa, at minsan ay nagsisisi pa. Dahil dito, may ilang researchers noon na nagtaka kung ang ilang mythology kaya ay may halong memories na ng totoong historical leaders o ancient rulers na sa kalaunan ay naging divine figures na sa kwento ng mga tao kasi nagkaroon na sila ng mga emosyon. Sa katunayan, hindi ito bagong ideya. Maging sa ibang civilizations tulad ng ancient Egypt at Greece, may mga hari at pinunuring kalaunan ay iniuugnay sa divine status. Pero pagdating sa Anunnaki, mas lumaki ang kontrobersya dahil sa pagpasok ng alien theories noong modern era. Gayunpaman, hindi rin maikakaila na maraming bahagi ng ancient history ang hindi pa ganap na nauunawaan. Libu-libong clay tablets pa ang hindi fully translated hanggang ngayon. Patuloy rin ang archaeological excavations sa dating rehiyon ng Mesopotamia. At sa bawat bagong discovery, mas lalo nating nakikita kung gaano ka-complex ang mga unang civilization ng mundo. Isa sa pinaka-nakakabiglang bagay tungkol sa mga Sumerian ay hindi lang ang kanilang mga templo o sinaunang lungsod. Ang mas misteryoso talaga ay ang lawak ng kanilang kaalaman tungkol sa space. Isipin mo ito, mahigit 5,000 taon na ang nakalipas, wala pang telescope, wala pang modernong kagamitan at wala ring computer. Pero kahit ganon, nagawa ng mga Sumerian na pag-aralan ng galaw ng mga bituin at planeta ng sobrang eksakto. Hindi lang sila basta tumitingala sa langit gabi-gabi. Talagang minamasdan nila ito ng seryoso at detalyado. Habang ang ibang sinaunang kultura noon ay nakikita lang ang mga ilaw sa kalangitan bilang ordinaryong mga bituin, napansin ng mga Sumerian na may ilang bituin na kakaiba ang kilos. Gumagalaw ang mga ito sa ibang direksyon at may sariling daan sa kalangitan. Dito nila natukoy ang mga planetang gaya ng Mercury, Venus, Mars, Jupiter at Saturn. At ang mas nakakagulat, naintindihan nila na ang mga planetang ito ay hindi simpleng bituin lang. May sarili itong galaw at pattern. Isang bagay na maraming sibilisasyon ang natuklasan lamang pagkalipas pa ng napakahabang panahon. Natagpuan ng mga archaeologist ang maraming clay tablets na malinaw na nagpapakita kung gaano ka-advance ang kanilang obserbasyon sa kalangitan. Nakasulat doon ang galaw ng mga planeta, mga pagbabago sa posisyon ng mga bituin, at maging ang mga pattern na inuulit ng kalawakan sa pagdaan ng panahon. Isa sa pinakakahangahangang halimbawa nito ay ang kanilang pag-aaral kay Venus. Libu-libong taon na ang nakalipas, napansin na ng mga Sumerian na si Venus ay minsang lumalabas bago sumikat ang araw at minsan naman ay makikita pagkatapos lumubog ang araw. Ang mas nakakabilib, alam nilang iisang planeta lang yun. Sa ibang sinaunang kultura, matagal na inakala na magkaibang bagay ang morning star at evening star. Pero ang mga Sumerian matagal na itong naintindihan at hindi lang yun. May mga tablet silang nagtala ng galaw ni Venus ng sobrang detalyado na hanggang ngayon ay humahanga pa rin dito ang mga modern astronomer. Dahil para sa maraming scientists, mahirap isipin kung paano nila nagawa iyon gamit lang ang mata at simpleng kagamitan. Kung tutuusin nga, may mga tao pa ngayon na nalilito pa rin sa bilang ng mga planeta. Marami pa ring nagsasama kay Pluto kahit hindi na ito officially considered bilang isang full planet. Pero ang mga Sumerian, libu-libong taon na ang nakalipas, sistematiko nilang sinusubaybayan ang mga planetang nakikita mula sa Earth. At habang mas pinag-aaralan ng mga eksperto ang kanilang mga natagpuang tablet, lalo lang lumalalim ang misteryo. Dahil hindi lang mga planeta ang nakalagay doon. Mayroon din silang mga star maps na halos kapareho ng pagkakaayos ng mga constellation na ginagamit pa rin hanggang ngayon. Para bang napakalinaw ng pagkaunawa nila sa kabuuang itsura ng kalangitan. Kaya tuloy maraming tanong ang lumitaw. Paano nila nagawa iyon? Paano nakabuo ng sobrang detalyadong mapa ng kalangitan ang isang sinaunang sibilisasyon na walang telescope o advanced technology? Posible kayang bunga lang ito ng libu-libong taon ng paulit-ulit na pagmamasid sa langit? O baka may iba pa silang pinanggalingan ng kaalaman? Mas naging kahanga-hanga pa ito dahil suportado ang kanilang astronomy ng advanced mathematics.
Ang mga Sumerian ang gumawa ng tinatawag na sexagesimal system, isang paraan ng pagbibilang gamit ang number 60 bilang base. Dahil dito, naging mas madali para sa kanila ang pag-compute ng fractions, malalaking numero at eksaktong measurements. At nakakatuwa isipin na hanggang ngayon, ginagamit pa rin natin ang sistemang yun. Kapag tumitingin tayo sa orasan na may 60 seconds at 60 minutes o kapag sumusukat tayo ng angle gamit ang 360 degrees, bahagi pa rin yon ng mathematical legacy ng mga Sumerian. Habang tumatagal, mas marami pang tablet ang natutuklasan ng mga archaeologists at marami sa mga ito ay may komplikadong calculations tungkol sa lunar eclipses, galaw ng mga planeta at mga astronomical cycle. Mayroon pang ang sikat na artifact na kilala bilang Venus Tablet of Amisaduqa. Ang tablet na ito, na mula pa noong around 1600 BC, ay may detalyadong tala tungkol sa cycle ni Venus. At ayon sa maraming astronomer ngayon, nakakabigla kung gaano ito ka-accurate para sa isang sinaunang dokumento. Dahil sa panahon nila, wala namang telescope, wala ring satellite, pero somehow, kaya nilang hulaan kung kailan muling lilitaw si Venus sa tamang posisyon nito. At dito lalong umiinit ang debate ng mga historian. Paano nga ba talaga nakuha ng mga Sumerian ang ganong level ng kaalaman? Ayon sa karamihan ng mga scholar, posible raw na resulta lang ito ng napakahabang panahon ng pagmamasid. Sa loob ng maraming henerasyon, maingat na sinusulat ng mga scribes ang galaw ng kalangitan hanggang unti-unti nilang nabuo ang mas eksaktong pagkaintindi rito. At sa totoo lang may sense naman ang paliwanag na yun. Pero para sa iba, may mga tanong pa ring hindi ganap na nasasagot. Halimbawa, paano nila nasubaybayan ang napakapinong galaw ng malalayong planeta gamit lang ang mata? Sapat nga ba talaga ang simpleng pagmamasid para maabot ang ganong level ng accuracy? Dahil dito, may ilang researcher na naniniwalang baka may mas matandang pinanggalingan ang kanilang kaalaman. Posible kayang may naunang sibilisasyon bago pa ang mga Sumerian. Mga kulturang matagal nang nawala sa kasaysayan ngunit nag-iwan ng kaalaman na kalaunan ay minana ng mga sumunod na tao. May ilan pang nagtuturo sa mga sinaunang lugar tulad ng Göbekli Tepe, isang napaka-ancient na site na itinayo halos 12,000 years ago. Para sa iba, maaring may koneksyon ang mga sinaunang kulturang ito sa pag-usbong ng advanced knowledge sa Mesopotamia. At syempre, hindi mawawala rito ang mga kwento tungkol sa Anunnaki. Sa mga sinaunang tablet, inilalarawan silang mga nilalang na nanggaling umano sa kalangitan at nagturo sa tao ng astronomy, mathematics at engineering. Natural lang na tingnan ito ng mainstream historians bilang mythology o simbolikong kwento. Pero para sa marami, nakakakilabot pa rin isipin kung gaano kalapit ang ilang alamat sa mga totoong natuklasan ng archaeology. At habang mas pinag-aaralan ng mga Sumerian, mas malinaw na hindi lang basta curiosity ang dahilan ng kanilang pagmamasid sa langit. Practical din ito para sa kanilang survival. Ginamit nila ang galaw ng buwan, araw at mga planeta para gumawa ng pinakaunang calendar systems. Dahil dito, natutukoy nila kung kailan darating ang baha, kailan tamang panahon ng pagtatanim, at kailan gaganapin ang kanilang mga religious festival. Sa madaling salita, ang kanilang kaalaman sa kalangitan ang isa sa mga pundasyon ng kanilang buong sibilisasyon. Pero hanggang ngayon, nananatili pa rin ang malaking misteryo. Paano nagawa ng isang sinaunang lipunan na maunawaan ang galaw ng kalawakan ng ganoon kaaga sa kasaysayan ng tao? Talaga bang bunga lang ito ng tiyaga, obserbasyon at mahabang panahon ng pag-aaral? O may mas malalim pang kwento na hindi pa natin lubos na nauunawaan? Posible kayang ang ilang sinaunang alamat tungkol sa mga nilalang mula sa langit ay may bahid ng totoong pangyayari, mga alaala ng kaalaman o karanasang naipasalang sa iba't ibang henerasyon? Habang mas lumalalim ang paghuhukay natin sa mga lihim ng mga Sumerian, mas nagiging kakaiba ang mga tanong. Dahil baka sa huli, hindi lang kasaysayan ng isang sinaunang sibilisasyon ang mababago, kundi pati ang buong pagkaintindi natin sa pinagmulan ng kaalaman ng tao. Sa buong kasaysayan ng tao, maraming sibilisasyon ang umunlad dahil sa kaalamang ipinasa ng mas naunang henerasyon. Kaya bakit magiging iba ang mga Sumerian? Posibleng ang kanilang advanced knowledge ay kombinasyon ng obserbasyon, kaalamang minana mula sa ibang kultura, at mga bagay tungkol sa nakaraan na hindi pa natin lubos na naiintindihan. At hanggang ngayon, nananatili pa rin ang tanong, ang kahangahangang kaalaman ba ng mga Sumerian ay bunga lang ng tiyaga at obserbasyon? O may mas matandang pinagmulan ng kanilang wisdom na tuluyan nang nawala sa kasaysayan? Habang mas marami tayong natutuklasan tungkol sa sinaunang mundo, mas lumalalim ang misteryo. At baka ang katotohanan tungkol sa pinagmulan ng kaalaman ng tao ay mas kakaiba kaysa sa inaakala natin. Bukod sa kanilang advanced na kaalaman, may isa pang misteryo na paulit-ulit lumalabas sa mga sinaunang Sumerian tablets.
Sa mga clay tablets na natagpuan sa mga lungsod tulad ng Urat-Urok, inilalarawan ang Anunnaki bilang mga beings from above na bumaba mula sa kalangitan at nakialam sa buhay ng tao. Pero kakaiba ang paraan ng pagkakalarawan sa kanila. Hindi sila simpleng Diyos lang na sinasamba mula sa malayo. Sa maraming kwento, direkta silang nakikipag-usap sa tao. Nagbibigay sila ng utos, nagtuturo ng skills, at minsan ay tila gumagabay mismo sa pagbuo ng mga lungsod at sistema ng pamumuhay. Sa sinaunang kwento ng Atrahasis, halimbawa, inilalarawan ang mga nilalang na ito na nagtuturo tungkol sa irrigation at agriculture gamit ang napakadetalye at praktikal na paraan. Habang sa alamat naman ni Enki at Ninma, may mga bahagi na tila nagpapakita ng pagdisenyo at pamamahala sa sangkatauhan gamit ang simbolikong lengguwahe. Dahil dito may ilang researcher na napapatanong, bakit parang mas kahawig ng advanced teachers o rulers ang Anunnaki kaysa ordinaryong mythological gods? Siyempre para sa mainstream historians, mythology lamang ang mga kwentong ito. At normal naman iyon dahil maraming sinaunang kultura ang gumagamit ng alamat para ipaliwanag ang mundo. Pero may kakaiba sa consistency ng mga Sumerian stories. Paulit-ulit nilang binabanggit na ang kanilang wisdom ay galing sa mga nilalang na bumaba mula sa kalangitan. Noong 20th century, isang writer na si Zecharia Sitchin ang lalong nagpasikat sa ideyang ito. Ayon sa kaniyang theory, ang Anunnaki raw ay hindi simpleng symbolic gods, kundi mga visitor mula sa ibang planeta na tinawag niyang Nibiru. Pero mahalagang linawin na halos lahat ng mainstream scholars ay hindi sang-ayon sa kaniyang interpretations. Maraming experts ang nagsasabing mali o exaggerated ang ilan sa kaniyang translations at walang matibay na ebidensya na nagpapatunay sa alien theory. Gayunpaman, naging popular pa rin ang ideyang ito dahil sa misteryosong detalye ng mga Sumerian tablets. May isa pang possibility na mas grounded. Paano kung ang beings from heaven ay hindi extraterrestrials, kundi mga totoong tao mula sa mas advanced na kultura? Sa sinaunang panahon, normal lang para sa mga tao na tingnan bilang divine o supernatural ang mga dayuhang may kakaibang technology o kaalaman. Posible kayang may mga traveler o settlers noon na nagdala ng bagong knowledge sa Sumer at kalaunan ay naging bahagi ng kanilang mythology? Isa pang artifact na madalas pagdebatehan ay ang VE243 cylinder seal. Para sa ilang researcher, tila ipinapakita raw nito ang solar system sa panahong wala pang telescope. Pero ayon naman sa maraming scholar, posible ring simboliko lamang ang disenyo nito. At dito lalong lumalalim ang misteryo. Walang solid proof na may alien visitors noong sinaunang panahon. Pero hanggang ngayon, nananatiling palaisipan kung bakit napakadetalyado ng ilang kwento tungkol sa mga nilalang na bumaba mula sa kalangitan. Isipin mo na parang sinusubukan mong buuin ang isang napakalaking puzzle. Pero kalahati ng piraso nito ay nawawala at ang instructions ay nakasulat sa wikang halos wala ng ganap na nakakaintindi. Ganito mismo ang sitwasyon ng mga historian at archaeologist pagdating sa mga Sumerian at sa misteryo ng Anunnaki. Oo, libu-libong clay tablets na ang natagpuan. May mga sinaunang artifact, ukit at detalyadong kwento. Pero hanggang ngayon hindi pa rin buo ang larawan ng kanilang tunay na kasaysayan. At ang mas nakakagulat, madalas hindi rin nagkakasundo ang mga experts sa ibig sabihin ng mga natuklasan nila. Isa sa pinakamalaking debate ay tungkol sa translation. Hindi madaling isalin ang wikang Sumerian. Libu-libong taon na itong hindi ginagamit at maraming salita ang maaring may iba't ibang kahulugan depende sa konteksto. Kahit maliit na pagbabago sa translation, pwedeng magbago ang buong interpretation ng isang tablet. Halimbawa, hanggang ngayon ay pinagtatalunan pa rin ng mga scholar ang tunay na ibig sabihin ng ilang phrases tungkol sa Anunnaki. Literal ba talaga itong mga nilalang na bumaba mula sa langit? O poetic language lang ito para ilarawan ang kapangyarihan at mataas na status ng kanilang mga Diyos o hari? Isa pang malaking problema ay ang kakulangan ng archaeological evidence. Maraming tablets ang sira na, kulang ang bahagi o nananatiling nakabaon pa rin sa ilalim ng lupa. At kahit ang mga pinakamagandang artifact na natagpuan, madalas pira-piraso lang ng mas malaking kwento. Parang nakahanap ka ng ilang pahina mula sa gitna ng isang libro, walang simula at walang ending. Dahil dito, maraming tanong ang walang malinaw na sagot. May ilang Sumerian texts na tila naglalarawan ng astronomical knowledge na parang mas advanced kaysa inaasahan para sa panahong iyon. May mga debate rin tungkol sa isang planetang tinatawag na Nibiru na binanggit sa ilang controversial interpretations ng ancient texts. Hindi ito tinatanggap ng mainstream astronomers pero nananatili pa rin itong bahagi ng mga pag-uusap tungkol sa Sumerian mysteries. Kahit ang pinaka-skeptical na scholars ay umaaming may ilang bahagi ng Sumerian history na mahirap ipaliwanag ng buo.
At minsan, ang problema ay hindi kakulangan ng curiosity, kundi sobrang pag-iingat. Sa mundo ng academics, ang mga ideyang masyadong lumalayo sa accepted history ay mabilis na natatawag na fringe o pseudoscience. Natural lang naman yon dahil mahalaga ang matibay na ebidensya. Pero ipinakita rin ng kasaysayan na minsan, ang mga bagay na dating itinuturing na imposible ay kalaunan nagiging accepted discoveries. Isa pang nakakaintrigang bahagi ng Sumerian civilization ay ang kanilang paggamit ng number 60 bilang base ng mathematics. Hanggang ngayon ginagamit pa rin natin ang sistemang iyon sa oras at degrees ng circles. Pero saan nila nakuha ang ganong klaseng practical at advanced na system? Sila ba talaga ang unang gumawa nito o may mas matanda pang kultura na nakaimpluwensya sa kanila? Sa huli dito umiikot ang buong debate. Dapat ba nating baliwalain ang mga sinaunang kwento dahil mahirap silang intindihin? O dapat pa natin itong mas pag-aralan dahil baka may mga bahagi ng katotohanan na hindi pa natin lubos na nauunawaan? Hanggang ngayon wala pa ring kompletong sagot. Pero isang bagay ang malinaw. Ang ancient history ay hindi pa tapos na kwento. At habang mas marami tayong natutuklasan, mas nagiging posible na ang totoong kasaysayan ng tao ay mas kakaiba at mas misteryoso kaysa sa matagal nating pinaniwalaan.